Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa isang bayan sa Samar, way back 1989. At sa mga panahon po na ito, ako ay nasa 10 taong gulang pa lamang. At syempre, kung ako lang bubuo sa kwentong ito, sigurado na hindi ko ito matatapos. Ang dahil nga bata pa ako nung time na to. Yung ilan sa mga nangyari ay hindi ko na lubos na maalala. Pero yung mga nagbigay sa akin ng kilabot ay hindi ko pa rin makakalimutan magpahanggang ngayon. Sa tulong ng aking ate, yung panganay namin, ay natapos kong kwentong ito. At hindi ko inaasahan na marami palang nangyari nung time na to. Bumalik po tayo sa taong 1989, buwan ng Mayo. Isang umaga'y inutusan ako ni tate na bumili ng ulam sa aming bayan. Nang dahil si nanay tulog pa. Nagkakasakit po ito nung time na to, kaya naman hindi ako nagdalawang isip. Si tatay kasi ay naghahanda na rin ng kanyang mga gamit. Mayroon po siyang trabaho. 5 kaming magkakapatid. Ako yung bunso. Balik kami lang po ni ating nasa piling ng aming mga magulang. Yung 3 naming kapatid ay nasa piling ng aming tiya na sa mga panahong ito ay walang asawa. Bali siya rin pong nag-aalaga at nagpapaaral sa mga ito. Itinuring niya sila na parang tunay na mga anak. Pero minsan sa isang buwan ay bumibisita din naman sila sa bahay. Tumanda lang po ang tiya naming iyon, pero hindi nakapag-asawa. Balik na tayo sa kwento. Tay, akin na pong pera. Sabi ko sa kanya. At agad naman niya itong inabot sa akin. At dali-dali akong tumungo sa bayan. Makalipas ang mahigit 10 minuto, ay nakabalik na ako. At nakita kong nakahanda ng mga pinggan at kanin sa mesa. Ako na lang yung hinihintay ng mga ito. Si nanay gising na rin at nakangiti sa akin. Nay, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ko sa kanya. Ayos na ako anak, huwag kang mabahala. Sagot niya. Napansin ko naman na parang nanlalalim ang kanyang mga mata at para bang hindi siya nakatulog na maayos. Pero ayon naman kay tatay, bago siya matulog tuwing gabi, ay sinisigurado niyang tulog na si nanay at nakakapagpahinga ng maayos. Pero kung pagbabasya ng kanyang muka, ay parang hindi. Pagkatapos naman namin kumain, ay agad na nagpaalam si tatay. Si ate naman ay agad na naghugas ng pinggan. At hindi nagtagal, ay dumating naman itong kaibigan ng aming nanay na suki doon niya sa palengke. Meron po kasi kaming gulayan doon at madalas rin naming nakikita itong ale na nakikipagkwentuhan sa kanya. Tawagin na lang natin siyang Belen. Sa pagkakaalala ko naman, nung time na to ay mahigit 2 buwan pa lang silang magkakilala. Pero marami na silang mga pinuntang okasyon. At tila ba, ang close nilang dalawa kapag mag-uusap. Daig pa nilang matagal lang magkakilala. Pero hinahayaan na lang namin ni ate. Sumama ka sa akin mamaya. Meron tayong pupunta na kainan. Para mabilis kang gumaling. Sabi ni Belen kay nanay. Naku tita, mukhang kailangan pa po niyang magpahinga. Baka madagdagan ang nararamdaman niya. Biglang sabi naman ni ate habang nakasandal si Dingding. Grabe ka naman iya. Mas mabuting ang makalangap ng sariwang hangin ng nanay niyo. Sagot pa ni Aling Belen. At nagtinginan kami ni ate.
Ay ewan ko sa inyo. O sige, basta bago magtanghali ay umuwi na kayo. Sagot naman ni ate at hindi na ako nag-react pa. Umalis nga mga ito at hindi rin namin alam kung saan sila pupunta. Pero kampante kami na uuwi din naman si nanay, kaya hinayaan na lang namin. Makalipas ng ilang oras, bandang 5:00 ng hapon. Dumating lang si tatay, pero hindi pa nakakauwi si nanay. Kinukutuban na ako ng masama, pero ang sabi ni ate, kaya din naman ni nanay na umuwi sa amin. Malabo na hindi, at sigurado siya na ihahatid siya ni Aling Belen. At isa pa, hindi naman daw ganun kahina si nanay kaninang umaga. Pasigla po siya at tama naman po si ate. Pero kung pagbabasya lang talagang kanyang itsura, ay parang hindi ito nakatulog na maayos. Saan ba yung bahay ni Belen na yan? Tanong ni tatay, kasi balak niya sanang sunduin. Pero ang sabi naman ni ate ay hindi namin alam. Makalipas ang ilang sandali, samahan mo ako sa bayan. Magtatanong tayo doon sa mga kaibigan ng nanay mo. At ikaw, Iya, magsahin ka na dito. Biglang sabi ni tatay. Tumango naman si ate at ako naman ay kumuha ng flashlight kasi baka gabihin kami sa daan. Lalo pat wala pang gaanong mga streetlight sa mga panahong ito doon sa bayan namin. Pagkarating namin sa palengke, ay agad naming pinunta ng isa sa mga kapwa-tindera ng aking ina doon malapit sa kanyang pwesto. Tawagin natin siya sa pangalang Rosing. Rosing, nakita mo ba dito yung asawa ko? Tanong ni tatay sa kanya. Hindi, bakit? Akala ko ba nagkakasakit siya? Kaya wala siya dito. Sagot ni Aling Rosing kay tatay. Sabi ng mga anak ko, sumama daw kay Belen. Sagot naman ni tatay sa kanya. Hindi naman sila pumunta dito. Hindi ko sila nakita. At alam nyo, huwag nyo sanang masamayin itong sasabihin ko. Pero wala akong tiwala dyan kay Belen. Sagot ni Aling Rosing. Sige Rosing, maraming salamat. Hihintayin na lang namin sa bahay. Sagot na lamang ni tatay sa kanya. Kaya umuwi na lamang kami. Mahigit kalahating oras pa kaming tumambay sa bayan, pero hindi pa rin dumadating si nanay. Bandang 6:30, nagsabi si tatay na maunan na daw ako sa bahay at maunan na daw kaming kumain ng hapunan. Kaya naman naglakad na ako pa uwi. Nakasalubong ko naman itong kabaryo namin at nagtanong ito kung saan ako galing. Sabi ko naman sa kanya, hinahanap namin si nanay. At galit na si tatay. Pero huminto ito at nagsabi ng, ay, nakita ko siya kanina. Doon kami galing ng asawa at anak ko. Kakauwi lang namin. Sabay banggit ng pangalan ng bayan. At dito po ako napailing. Nang dahil ang bayan na ito ay matatagpuan pa sa kabilang probinsya. Ang layo nito mula sa amin. Siguro mga 2 oras ang biyahe. Kaya naman tumakbo ako pabalik kay tatay at sinabi sa kanyang tungkol dito. Agad naman siyang napailing at napakamot at kinausap ang aming kabaryo. Tatawagin natin sa pangalang Pedro. Sigurado ka ba, Pedro? Saan daw sila pupunta? Tanong ni tatay sa kanya. Ang sabi niya, sa bahay daw ng kanyang kaibigan. Nakasama rin niya sa mga sandaling nagkita kami. Sagot ni Pedro at agad naman niyang ininarawan ng itsura ng kasama ng aking ina at si Aling Belen nga ito. Bakit naman daw sila nandoon? Taga doon ba si Belen? Tanong ni tatay habang napapailing. Hindi ko rin po alam tay. Wala naman silang sinasabi patungkol dito.
Sagot ko naman sa kanya. Paano ba to? Puntahan natin? Tanong pa ni tatay. Wag na po siguro kayong pumunta doon. Baka pauwi na siya dito. 2 oras ang biyahe. Baka masayang lang ang oras nyo. Babalik na naman kayo dito. Sagot naman ni Pedro. Ay nako, sige na nga. Hintayin na lang natin sa bahay. Sabi ni tatay, kaya naman umuwi na lamang kami. Ilang oras po kami nagantay at si tatay ay hindi na talaga mapakali. Bandang 8:30 ay sinamahan ko ulit siya sa bayan para hintayin doon si nanay. Parang iiyak na po ito kasi malakas ang kutob niya na merong nangyayaring hindi maganda. Matindi na rin ang galit niya kay Belen. Pero bandang 9:00 ng gabi ay dumating si nanay at nakita namin siya na para bang wala sa kanyang sarili. At habang tumatawid ito sa kalsada ay tinawag ko ito. Agad naman siyang lumapit sa amin. Oh, ba't kayo nandito? Tanong niya sa amin. Si tatay naman ay napapailing kasi parang hindi alam ni nanay ang kanyang mga sinasabi. Parang hindi man lang ito nababahala. Nagalit na si tatay sa mga sandaling ito. Para bang hindi ito takot. Tara na, umuwi na tayo. Gutom na ako. Dagdag pa ng aking ina. Nay, galing po ba kayo kina Aling Belen? At bakit amoy putik po kayo? Tanong ko sa kanya. At dito na pinagalitan ni tatay si nanay. Pero ang aking ina ay para bang walang pakialam sa mga sinasabi sa kanya. Parang lutang po ito at walang pakiramdam. Pagkarating naman namin sa bahay ay mas nadagdagan pang galit ng aming tatay. At kung tatanungin si nanay patungkol kay Aling Belen, ay wala siyang sinasabi. Meron lang daw silang pinuntahan at magkaibigan daw sila ni Belen. Ganun lang kanyang sinabi. Nakangiti pa ito sa tuwing tatanungin. At sabi naman ni ate sa akin, meron talagang nangyayaring hindi maganda sa aming ina at kinakailangan na itong patignan. Ang unang inisip ko naman ay patignan namin sa bahay pagamutan. Pero yung ibig sabihin ni ate ay papatignan sa albularyo. O sige, magpapahinga na ako. Kumain na rin kami ng hapunan ni Belen. Mauna na ako matulog ha. Sabi pa niya habang nakangiti. At nang makapasok na ito sa loob ng kwarto, ay agad na sinuntok ni tatay ang mesa. Hindi na yun ang asawa ko. May kutob ako na merong ginawa si Belen sa kanya. Biglang sabi niya, Tay, patignan kaya natin sa albularyo. Yan din ang kutob ko. Sabi naman ni ate at napaisip ng ilang minuto si tatay. Samahan mo ako. Tatawag tayo. Sabi naman niya sa akin at agad naman akong tumango sa kanya. Si ate naman ay nagpaiwan sa bahay para bantayan si nanay. Makalipas pa ang mahigit 15 minuto ay narating namin ang bahay ng albularyo. Pinakiusapan namin na pumunta sa bahay para matignan si nanay. Mabuti naman at pumayag ito kahit gabi na. Tawagin natin siya sa pangalang Mang Lando. Pagkarating namin sa labas ng aming bakuran ay nadidinig namin si ate na kinakausap si nanay. Kaya dali-dali kaming pumasok. Nang makapasok na kami ay nakita namin sila na nag-uusap sa hapagkainan. Pero sinalubong kami ni ate at binulungan. Sabi daw ni nanay sa kanya, hindi na daw ito makabalik sa pagtulog. At parang gusto daw niyang gumala at lumipad sa ilalim ng buwan. Sa ganitong bagay pa lang po, talagang kahina-hinalan na para sa amin.
Hinawaan yan at kailangan niyang mailuwang nilagay sa kanya. Biglang sabi ng albularyo at nanlaki naman ang mga mata ng aming tatay. Hayop na Belen! Sigaw niya at agad namang nilapitan ni Mang Lando si nanay at ginawa niyang lahat para lang mailuwan ni nanay ang binigay sa kanya. At habang gumagawa ito ng mga orasyon, ay nakakarinig kami ng pagaspas sa ibabaw ng bubong. Paikot-ikot lamang ito. Nadidinig naman ito ng albularyo at makikita sa kanyang muka ang pagkabahala. Pero patuloy pa rin ito sa paggamot kay nanay. Makalipas sigurong mahigit kalahating oras, ay merong iniluwas si nanay. Isa po itong sisiw na mali na agad namang pinalot ng albularyo sa isang tela